Mapagpalang araw po, nandito na naman po tayo sa tahanan ni Ate Merly upang magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Every Lord's Day, pumupunta po ako dito, magsishare po ako. At ang maganda po sa kanila naman, welcome naman sa kanila ang salita ng Diyos. Iba po yung sitwasyon ng mga tao. Halimbawa, may isang tao, hindi welcome ang salita ng Diyos. Yung iba, welcome. Iba po ang status sa Diyos ang ganyan. Kasi may sumpayan. Pero pag isang tao, welcome ang salita ng Diyos, yan naman po ay dahan ng pagpapala at the same time. Okay? Bago tayo magsimula sa aral ng Biblia, tayo muna ay mananalangin sa Diyos upang siya po ang gagabay sa atin upang ating lubos na maunawahan ang kanyang turot at aralan po. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ng puso at isipan ng bawat isa upang kami pong maunawahan ang iyong turot at aral. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Ang panahon po natin, mainit ang panahon. Ang panahon ng politika, lalong mainit. Kung titignan nyo po sa social media, baka maaaring madala din kayo. Kasi po ngayon ang bansa nating Pilipinas ay tumatakbo lang po sa dalawang laban na partido, Marcos at Duterte. Imbis na sana po yung kanilang pagsama nung araw, pagkaisa nila nung araw, hindi po nagkaroon ng lamat at tayo pong mga taong bayan ang nasa kalagitnaan o naiipit. Para tayong naiipit sa nagumpog na isang o dalawang bundok, tayong nasa gitna, naguhumpugan sila. Okay? Dapat po ang sundin natin ay kalooban ng Diyos sa Biblia. Ganito po ang nakalagay sa Roma. Ayon po kay Apostol Pablo na apostol ng ating Panginoong Yesus, ang kanya pong binanggit dito sa Roma 13, ang bawat tao pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalang may iral ay tinatag ng Diyos. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga tinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinuman lumalaban. So sa dalawang talatang ito, napakaliwanag na sinabi ni Pablo. Bawat tao, individually, ano man ang iyong sitwasyon sa buhay, ikaw yung pinakamayaman, ikaw yung pinakamahirap, mahirap pa sa daga, dapat pasakop ka sa gobyerno. Ibig sabihin, kung anong mga batas na pinahiral ng gobyerno, dapat susunod po tayo. At verse 2, sabi niya, ang lumalaban, paparusahan. Yan palang pamahalaan ay nagmula po pala sa Diyos. Ibig sabihin, pag kinalaban mo ang pamahalaan, kinalaban mo ang Diyos. Ano po? Pag kinakalaban mo ang gobyerno, kinakalaban mo ang Diyos. Napakahirap po yan para sa mga tao na sumunod sa pamahalaan. Bakit? Unang-una, hindi naman lahat ng sa trabaho nagbibigay talaga ng sapat o totoong sweldo. Ako lang, nakaranas din ako ng ganyan. Ang sweldo, mababa. Pero dahil kailangan natin mabuhay ng maayos, nagtsatsaga po tayo. Sa hirap at ginawa. Ako nung araw, dahil wala akong natapos, wala akong may pagmalaking diploma, kahit anong trabaho, okay ako.
basta kaya ng katawan ko. Oh. Pero yun nga po, hindi sapat ang sweldo kahit anong gawin mo pagtatapat. Ano po, naranasan ko rin po yung bonus namin, pahirapan. O lahat ng benepisyo, kailangan, kulang na lang makipag-away ka sa employer mo. Eh pag tinanggal ka ng employer mo, wala kang magagawa. Kasi prerogative ng amo mo yun. Siya may-ari ng kumpanya. Kaya ganun. Pero kung susundin po ang batas ng Diyos, employer ka man, sumunod ka. Sumunod ka sa batas ng Diyos. Pag sinabing bigyan mo bonus ang empleyado mo. Eh, yung iba po, walang bonus eh. Kawawa. Kagaya na naranasan ko, no? Ang tagal na nilang empleyado. Nung dumaing sila sa akin, wala silang nakukuhang bonus. Kaya nagsalita ako doon sa mismong project engineer tsaka sa ibang mga napa sa office. Sabi ko, kayo, sarap ng buhay nyo, may bonus kayo. Samantalang itong mga empleyadong maliliit na nag-akit ng pera sa kumpanya, sila ang walang bonus. Kaya nang nalaman, sinumbong ako sa Inchik. Eh, Inchik, tinanggal ako, nagalit. Eh, lumaban naman ako. Nung nakita po nila ako lumaban, nanalo naman ako sa labor eh. Kasi wala akong kasalanan eh. Tinanggal mo ko eh. Walang valid reason. Wala namang akong binayolita rules. Ang akin lang naman, yung dahing ng mga maliliit. Kaya nung tinanggal ako, nanalo ako sa labor, dapat magbalik ako sa kumpanya. Pero yung relation po ng isang tinanggal na empleyado, hindi na po magiging ganun kaganda pag binalik. Pagamat sa labor po kasi, ang batas ng labor, dapat ibalik ka sa trabaho mo. Pero yun nga po, mahirap na. Mahirap na yung relasyon ng employee-employer relationship. Wala na, nasira na. Kaya hindi ko na rin po inagad bumalik sa trabaho noon. Kahit pa paano, nakaraos naman sa tulong ng Diyos. Pagkatapos, nabalitaan ko, ayon doon sa nagpasok sa akin, yung mga empleyado, meron na mga bonus kayo. No? Nawalan ako ng trabaho. Kasi pinaglaban ko sila at naginabang naman sila. Ako doon, masaya ako doon. Na sila magkakaroon ng bonus. Kawawa kasi sila. Kaya nung nagsalita ako, nakikita nila na talagang lalaban ako. At nung nanalo pa ako sa labor, mas lalo siguro silang kinabahan. Kaya yan. At mabuti, nagkaroon na po sila ng damdamin para sa empleyado. Kasi gagamitin mo ang empleyado para yumaman ka. Pag mayaman ka, ayaw mong bahaginan ng konting yaman mo yung empleyado. Hindi ganon. Dapat mahalin mo yung empleyado mo. Ano po? Kaya sa Biblia, sumunod po tayo. Kahit ikaw po yung employer, sumunod ka. Lahat naman tayo susunod eh. Ayan. Kaya sabi ng Biblia, yung lumalaban sa gobyerno, kinakalaban mo ang Diyos at parurusahan ka ng Diyos. Kanya lang, yung salitang parusa ng Diyos, hindi natin siya nakikita pa sa ngayon. Kasi po, hindi naman namamarusa ang Diyos pag ang tao po nabubuhay. Kailan parurusahan ng tao? Pag namatay na po siya. Paano kung pare-pareho na namatay? Hindi mo na makikita yung parusa ng Diyos. Kasi sa kabilang buhay, nawawala na po yung damdamin ng isang tao. Halimbawa ngayon, para ma-assess ninyo, pareho kayo mag-asawa, na-aksidente kayo, namatay kayo. Halimbawa, nagkita kayo sa kabilang buhay, hindi mo na siya kilala na asawa mo siya. Hindi mo pwede, ay darling, wala na yung ganon. Nawawalan na po ng damdamin ng tao. No?
nawawala na. Kaya mahirap sa ganon. Kaya sabi ng Apostol Pablo, magpasakop tayo. O tuloy natin ang sunod, talata. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Kita nyo? Kapag pala gumagawa ka ng masama, wala kang takot. Dapat. Ang dapat matakot yung gumagawa ng masama. Kasi nga parusahan. Ano po? Ano pa yung sunod na talata? Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Yan. Ang masakit, yung gobyerno naglilingkod sa iyo, imbis na ikabubuti mo. Kunwari, ikabubuti mo, pero yun, indahin, ikasasama mo pala. Merong ganyan. Kumbaga, yung kasalanan na malaki nila, pagtatakpan nila ng maliit na pantagip lang. Sabi nga ng tao mabigyan mo lang ng 500 yan, bumabaligtad ng mga yan. Lalo na po ngayon kahirapan. Mukha na po ng ayuda. Lalo na ngayon, meron po ko nabalitaan, Ate Merly. Yung mga senyor daw sa barangay, mapapa 2,000 daw kay Congress, pa-birthday yata niya. Totoo ba yun? Sa ano daw, ayun, Miyerkules daw. Ayan, tandaan niyo po, no? Ang sabi rito ay sila'y mga lingkod ng Diyos. So, isa kay bubuti natin. Minsan mayroong pamahalaan, ikasasama po natin. Sayang yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa kanila. Kaya sa 5, kaya nga dapat kayong pasakop sa hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa iyon ang matwid. Yan. Matwid po pala ang magpasakop sa Diyos. Kapag hindi ka ayaw mo magpasakop, wala kang katwiran, kaibigan. Wala kang katwiran. Parurusahan ka ng Diyos. Yang mahirap po dito, yun nga po ang sabi ko, yung parusa ng Diyos, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Basta nasa Biblia, ang parusa, tingnan nga natin ano po. Sa 9:27. Ano kasi nakalagay dito? Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay pagkatapos ay pag-uukom. Kaya pagdating ng araw, lahat ng ginawa ng tao, yung namuhay ka, isa yan sa batas. Pag hindi ka nagpasakop sa gobyerno, mananagot ka, siyempre. Pag-uukom, after death. Kaya yun po sinasabi ko, mas maganda sana, habang nabubuhay tayo, makita natin yung parusa ng Diyos sa kanila. Halimbawa lang po, yung mga involved po sa flood control. Kasi po, tingnan nyo po ginamit nila yung proyekto ng gobyerno para magkamal sila ng pera. Saka nakakita, pinakita sa TV, imbis na 20 feet yung bakal, pinutol, 10 feet lang yung binahon. Di natural, anong mangyayari doon? Kunting buhos lang ng tubig tumba talaga yung bakal. Lalo na po yung nangyari sa may Arayat. Saan ka nakakita? Isang buhos lang ng tubig, nagsidap ang ganun, no? Tapos ang masakit doon, yung mga nasa tabi ng dagat, tabing ilog, unti-unti nilalamon ng tubig yung lupa, yung mga bahay na nakatira doon. Kung sana po nilagay nila yung mga diretsong matlaking bakal, 20 feet, di sana po naproteksyonan yung lupa.
Yan, dapat makita po ang parusa sa kanila. Pero dahil po sa politika po sa Pilipinas, ang mataas sa atin, yung utang na loob, kung minsan po nagtatagal po yung hustisya. Ah, di ba nung araw nakita niyo mga anak na yung mga anak ng mga kongresista kung makapagkain lang sa ibang bansa pa, libo lang, barya lang daw. Di ba yon nakita nyo? Yung mga nepo babies, nung binatikos na wala lahat sa social media. Yung isang anak ng kongresista noon, yung anak ni Nico, yun na ngayon nagtatago sa abroad. Milyon, barya lang daw yun. Sipin nyo, isang galing yung mga pera ng ginagawa noon. Kaya marami po ang dapat managot sa flood control project. Pero hanggang ngayon po, umaasa tayo sana. Sorry, bigla po nagdilim ang paligid. Ano? Sa bagay, meron na nakulong si Bong Revilla. Pero kulang pa, napakarami po. Saka nakakita, pinondohan ng gobyerno kahit isang bakal lang wala na itayo. Yung mga tinatawag na ghost project. Aprobado pa, magtataka kayo, na-aprobahan pa. Hindi naman kasi mababaya kung hindi aprobado. Pati yung mga inspector ng DPWH, hindi kasi nila makita yung location, pipirma na lang sila. Yan ngayon po, nabulgar na. Napakahirap po sila papanagutin. Dahil po sa politika. Mahirap po talaga sa politika. Maliwanag naman ang sabi ng Panginoon, lahat dapat magpasakop. Ibig sabihin, kahit magaling ka, pasakop ka pa rin sa gobyerno. Kanya lang ang gobyerno, mabagal. Kasi po, bakit ibang bansa napakabilis? Bakit dito sa Pilipinas nakapakabagal? Unang-una, dadaklutin mo na lang. Pag sinabi, ay, meron ako ganito sa korte, into. Nakapagtataka po eh. Pero pagkaraniwan kang tao, pag inuli ka, kulong ka na. Pagkatapos mo medical, hindi ba yung mga lugar nagsilabas, mga matatanda, yung matanda, kumuwala ng mangga. Sipin nyo, yung sa kasi ng mangga, tumawid sa kanyang lugar. Nagbunga, kumuwala ng mangga, dinimanda, nakulong. Wala nang hearing yun. Pagka mga politikus po ang involved, meron pang hearing, meron pang pamirienda, may pakain pa. Saan ka nakakita? Tapos, yung resulta, at saka nahintayin yan. Wala po eh. Pero maliwanag po sa Biblia, dapat silang parusahan ng gobyerno. Yan po palang warrant of arrest sa hindi nakakalam ng iba. Hindi ko mo inisyuhan ka ng warrant of arrest at inaresto ka ng isang otoridad ay guilty ka na, hindi. Ang gusto lang ng warrant of arrest, pag may hearing, nandun ka. Kaya nilalagay ka nila sa isang kulungan. Para anumang oras, nandun ka. Yan, ganun po pala yung warrant of arrest. Hindi po kung dilagyan ka ng warrant, ay ano ka na, guilty ka na, hindi. Gusto lang masigurado, pag hearing, nandun ka. Kaya po si dating Pangulong Duterte, nandun sa dahig, para tuwing hearing, nandun siya. Ang problema lang, kada hearing, ay hindi ko kaya. Isang taon na nakalipas, ni isang hearing na dalawan, wala. Sa online na lang, sinasambag online na lang, hindi pa rin gusto. Hindi raw kaya.
Isipin mo, isang taon na nakarating. Walang iring-iring nangyari. Ibig ko sabihin, may iring. Ni minsan di siya nakadalo. Kakapit-bahay na lang yung iringan. Oh, ganyan po ang mga, kaya yung ibang bansa, antimano, right away. Lalo na sa Middle East nung araw. Nagnakaw ka, paghuli ka, putol ang mga kamay mo, wala na. Oh, pag nakapatay ka, pugutulo. Oh, pero sa atin, baka baka suswerting ka pa kung sino mangulo ay manalo pangulo eh. Di ba? Sila Bong Revilla, nakakulong yan. Scam yan. Ay sa PIDAP yan. Sila Jimboy Estrada, nakakulong yan. Pinakulong ni Pinoy. Nang maupo si Duterte, pinalabas. Si Enrile, nakakulong. Si Gloria, nakakulong. Nung manalo si Duterte, labas na sila. Dapat hindi ganun eh. Ano po, yun nga po ang mahirap sa Pilipinas na nangunguna po yung politika. Masyado pong attached sa politika ang mga nasa gobyerno. Sige po kaya salamat sa Diyos, salamat po Panginoon Diyos, tinuturo mo sa amin na kami pong mga tao, na parurusahan kami pag hindi po kami sumunod. Sabi na ni Apostol Pablo, ang iyong lingkod, may kalag na parusa ang hindi pagsunod sa gobyerno. Maraming salamat po Panginoon Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po tayo sa Barangay 102 sa bahay ni Ate Merly. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ayan po sila. Hanggang ngayon, nililibang yung po para makatulog na. Dapat pag kayong bata, yung kasabihan para mabilis daw lumaki, sa tanghali kailangan natutulog. Yan ang kasabihan po ng mga sinaunang matatanda. Sige po, babayo.